meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. The Davao model referred to the shifting system involving payment and rewards. Dati, pinagtatakpan niya pa si Duterte, pinagtatakpan niya ang administrasyon ni Duterte, sila Bongo, sila Leonardo, ngayon lahat na ngayon. Sinabi na ni Garma ang totoo. So ang ginawa ni Duterte, ayon dito kay Garma, tinanong siya ni Duterte, mayroon ka bang mairerekomenda? O ganito ang tanong kay Garma, mayroon ka bang mairerekomenda na isang tao na hahawak ng kampanya sa war on drugs sa nationwide scale, pero dapat Iglesia ni Cristo. Hindi ko alam bakit Iglesia ni Cristo ang gusto ni Duterte. Yun ang reaksyon ni Attorney Enzo kaugnay sa pasabog ni retired Colonel Garma sa isinagawang digmaan kontra droga. Tatalakayin natin ito mga kapatid. Samahan niyo ko. Kumusta sa lahat nating mga taga-subaybay sa ating live streaming? During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs. Kung maalala ninyo mga kapatid, si Cardinal-elect Ambu David, isa sa mga maingay na kritiko sa war on drugs noon. Dahil pati na sa kanyang diocese, meron yung bata na barel, no? Lalo na noong 2016 sa giyera laban sa droga. At kung maalala din ninyo, 4 na mga obispo sa ilalim ng administrasyong Duterte noon ang sinampahan ng kaso. Pero na-dismiss yun. So, ito nakakagulat na pasabog ni retired Colonel Garma na sinasabi na niya ang lahat niyang nalalaman. Ito siya ay dating PCSO General Manager. Ang pangalan niya ay Royena Garma. Yun, siya ang tinatawag ni dating Pangulong Duterte nang kakaupo lang niya para sa operasyon kontra droga. Pero bago yan, at ang reaksyon ni Atty. Enzo kaugnay dyan, inanyayahan natin, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live streaming at huwag din kalimutan na kung bago ka lang, pindutin ang subscribe at ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Okay, tingnan muna natin ang mga pumasok ngayon. No, ilan pa lamang sa ating comment section. No? Hello, kumusta? Si Leonor Gliani, Alexander Gliani. Good day, Your Honor, Mr. Si Delphine Rabago sa Zamboanga City. Si Atit Bakaron sa lahat at mga sumusubaybay ngayon dyan sa
Hello, salamat kapatid na Yang. Oh, hello. At sa lahat natin sa star niya sa stars sa pananampalataya at katuwiran Facebook page. Si Froilan Crosado, maayong buntag bro. Si Kamsi, good day bro Windel. Sa lahat natin mga kapatid. Oh. Okay. So, di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Tatalakayin natin si Corsilio Channel. Itong pasabog na inutusan siya ni Duterte maghanap ng isang PNP at ito dapat INC. Estrella Relos. Hi po. Good morning bro Windel. Watching from Nai, Cavite. Si Nanding and Elian TV. Good morning bro. Windel watching from Quezon City. Muslim tunay na kaligtasan. Good afternoon bro Windel. Kapayapaan sa puso nating lahat. Okay. So, di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Si Adrian Halawig. Hello, kumusta? Ang pagpasabog ni Garma sa nangyaring, alam naman natin, daming mga nabiktima talaga sa drug on wars at ayon sa talaan, mga 6,229 daw. Pero ayon din sa human rights groups, ito'y lampas pa sa 12,000 na biktima at marami pang mga na matay sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte noong ilunsad niya ang 2016 giyera laban sa droga. Pero merong mga nadamay sa police operation. Kahit dito sa Osamis may mga nadamay sa police operation noon, no? Sa tinatawag ng Oplan Tukhang. So ongoing ang investigation sa Kongreso kaugnay sa mga pangyayari at lalo na yung pagpatay sa isang dating general ng PNP, no, na nasa PCSO, kung saan malaki ding pasabog na si dating Colonel at dating PCSO General Manager Royena Garma ang tinutukoy na utak daw. Kung nagsunod kayo sa mga pangyayari sa sinagawang investigation. Okay. So bago lang, nagsalita na si dating PCSO General Manager Royena Garma sa nangyaring operasyon sa pagpatupad sa war on drugs sa panahon ni Pangulong Duterte. No. So, di naman tayo tutol na dapat mahinto itong problema sa droga. Pero ang paraan, no, lalo na sa patayan at yung sinabi ni Garma na may reward system at ito ding reward system ay pinabulaan ni Senador Bato. Hindi daw umano totoo ito. Pero kung maalala ninyo noon, pinagtakpan pa niya. Sila si Duterte, sila si Bato. Ngayon, nagsalita na si Garma sa kaniyang nalalaman. No? At tinukoy din ni Garma si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon kumakandidato sa pagkamayor sa Davao at kaharap niya
katunggali niya si Pastor Rod Cobos, no? Sa Davao. Okay. So, si dating Pangulong Rodrigo daw, sabi niya sa kanyang sinumpaang salaysay, pinatawag siya sa bahay mismo ng dating Pangulo noong taong 2016. So, kakaupo lang niya sa pagiging presidente para ipatupad yung plano sa war on drugs. At sabi pa ni Garma na nagpahanap si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng isang police official na magsagawa ng pagpatupad sa naturang plano. At sabi niya, inirekomendad niya umano si Police Colonel Edelberto Leonardo dahil iyon umano ang kanyang upperclassman sa PNPA noong na-assign ito sa Criminal Investigation and Detection Group. So, ayon kay Garma, nabuo ang Specialized Task Force pagkatapos makipagpulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, sa pagkakataong ito, pakinggan muna natin. May reaction dito din si Attorney Enzo sa pahayag ni Garma sa kanyang pasabog. Kagulat din po yung nilalaman ng inyong affidavit dahil a complete turnaround. So, meron po bang pumilit sa inyo para i-execute itong affidavit na to? Dahil po ba sa relasyon nyo sa nakaraang administrasyon kay former... Sandali muna, may tanong dito, dahil po ba sa relasyon? Di ko pa nasunod yung ibang investigasyon kung may milutaw, lumitaw ba na anong kaugnayan sa relasyon? President? Kaya po ang damdamin niyo po ay mixed emotion? During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo. I am afraid of my life, Mr. Chair. Yun, takot daw umano siya sa kaniyang buhay sa pasabog na ito. Okay, tuloy natin siya. Aga na. Talagang Si Attorney Enzo. hindi na kinaya ni Garma. Kaya talagang dati pinagtatakpan niya pa si Duterte, pinagtatakpan niya ang Sandali muna, may nagtanong dito, si Nanding. Bro, tanong lang, kailan magkakaroon ng online sacramental blessing? Sunday. Si Father Darwin nasa Europe ngayon para sa Marian Pilgrimage. So si Father Bobby Kalunsag, siya ang magiging kasama natin at magbigay blessing na. Okay? administrasyon ni Duterte, sila Bongo, sila Leonardo, ngayon lahat. Lahat na ngayon. Sinabi na ni Garma ang totoo. Umiiyak siya ng sinabi niya, binabasa niya ang kanyang affidavit, dinitalye niya. Ito na. Ito na mga kabunyog, mga kababayan. Detalyado niyang inilahad sa kanyang sinumpaang salaysay o sa kanyang sworn affidavit kung ano talaga ang nangyari. Sandali lang. Bago natin ituloy, may tanong si Peter Reyes dito. Tanong ko lang bro, Wendell, pwede po ba tayong kumain ng pagkain ng mga Muslim na may tatak na halal tulad sa groceries? Siguruhin lahat ng mga pagkain kahit walang tatak na halal, mga kapatid, siguruhin ninyo yung prayer to break the consecration. Dahil sa pag-ikot-ikot natin sa iba't ibang bahagi sa ating bansa, nalaman natin halimbawa yung mga mangingisda,
Yung mga mangingisda, meron silang ritual para paglaod nila, makakuha sila ng maraming ritual of occultism. Yun ding mga nagtatanim din ng mga palay, meron din silang sariling ritual, occultism. At tandaan natin, 1 Corinthians chapter 10 verse 20, yung sa paganismo, occultismo ay sa demonyo. Okay, so lahat, lalo na yung halal, ino-offer nila ni Allah. Allah is not the Holy Trinity of the Christian. So kailangan i-break natin ang consecration. War on drugs ni Duterte based sa alam niya. Ha? Mga kabunyog. Aktibong-aktibo talaga ang kilos ng demonyo. Yung pagpakalat sa drugs, sa demonyo yon. Yung patayan, sa demonyo yon. Yung korupsyon, sa demonyo yon. Yung pagkalat ng iba't ibang mga siktang nagkakalat din ng mga kasinungalingan, sa demonyo yon. Kaya napaka-aktibo ang kilos ng demonyo sa ating lipunan, sa ating paligid. Okay, tuloy natin. Mga kababayan. At dinitalye niya rin yung pagkasunod-sunod. Mula nang pinatawag siya ni Duterte, ni Digong, mga kabunyog, sa bahay mismo ni Digong. Pinatawag siya mga Mayo 2016. Ibig sabihin, sandali muna. Maraming salamat kapatid na Zaidun sa Star. No? Maraming salamat po. Okay, tuloy natin mga kapatid, si Attorney Enzo sa kanyang reaction. elect na pagka-elect kay Duterte, hindi pa siya nauupo. Naghahanda na si Duterte sa pag-upo niya. Hinahanda niya na ang mga taong i-involve sa war on drugs. Ang gagayahin ay ang model ng Davao. O yun mga kabunyog. Ito ay pinabulaan ni Senador Bato talaga na hindi totoo daw. Oh. So tuloy natin. Lumabas na. Kwinento ni Garma sa kanyang sinumpaang salaysay, Mayo 2016. O, alam naman natin, Mayo 2016 katatapos pa lang ng eleksyon. Siguro kapoproklama pa lang kay Duterte na nanalo siyang presidente. June 30 pa siya uupo. Pero Mayo 2016 pa lang, ginagawa na ni Duterte. Hinahanda niya na ang mga sangkap ng plano niyang war on drugs. Kasi nga ang sinabi ni Duterte, maraming mamamatay sa kanyang war on drugs. Ang unang ginawa ni Duterte, pinatawag itong si Garma. Ibig sabihin, talagang talagang malapit si Garma kay Duterte. Pinatawag si Garma, binigay pa ni Garma kung anong pitsa, anong oras, 5:00 daw ng hapon, May 2016. Hindi ko na natandaan yung pitsa eh. So ngayon, anong nangyari? Pinatawag siya sa bahay ni Duterte. Na-elect si Duterte Mayo 2016, habang naghahanda na si Duterte sa pag-upo niya June 30, 2016. Naalala ko pala mga kapatid, sa operasyon kontra droga, may isang pulis na, of course, di natin pangalanan, dumaan sa Office of Exorcism ni Father Darwin dahil sa daming napatay niya. Sabi niya, ang init na talaga ng ulo niya at gusto na niyang ubusin ang kanyang pamilya. So, humingi sila ng tulong sa Office of Exorcism. Sabi ko kay Father Darwin, mag-ingat dahil sa mga kasalanan at daming napatay niya, ang tawag yun ay walking possessed na. Alam nyo, di pa lang siya nakapasok sa Office of Exorcism, nagwala na. At ayaw niyang pumasok sa loob ng office dahil ang init daw, ang init. Although nangungumpisal siya, pero sabi ko kay Father Darwin, kailangan niyang i-refer ang damage sa kanyang ginagawa. Kailangan niyang aminin talaga ang mga pangyayari dahil babayaran talaga yan. Yung mga pagpatay, dapat kung gusto niya ng kaligtasan at para sa kanyang pamilya, dapat talaga
sasabihin niya ang krimen na nagawa niya at kung kailangang magpakulong para sa temporal punishment na pwedeng bayaran sa mundong Indo, dapat handa siya. Okay, tuloy natin. Ang talagang pinaghahandaan ni Duterte yung pagpapatupad na ng war on drugs. At ang gagayahin niya yung model ng Davao. Ay alam naman natin ang Davao model, patayan. Patayan. So ang ginawa ni Duterte, ayon dito kay Garma, tinanong siya ni Duterte, mayroon ka bang mairerekomenda? O ganito ang tanong kay Garma, mayroon ka bang mairerekomenda na isang tao na hahawak ng kampanya sa war on drugs sa nationwide scale, pero dapat Iglesia ni Cristo? Hindi ko alam bakit Iglesia ni Cristo ang gusto ni Duterte. Bakit kaya? Nag-usap sila, hiningi sa kanya, sinong mairerekomenda mo na isang opisyal ng PNP na pwedeng humawak ng pawang task force? Parang panahon ni Lacson, yung panahon ni Estrada, makapangyarihan na task force. Ito yung maghahandle ng mga liquidations, yung mga pagpatay sa buong Pilipinas, nationwide scale. Pero kinakailangan daw mapagkakatiwalaan niyang tao na talagang isasagawa kung anong sasabihin niya at dapat Iglesia ni Cristo. Nung una, wala daw siyang maibigay, sabi ni Garma. Pero kinalaunan, may naisip siya. Kasi si Garma, PNPA Batch 1997, Philippine National Police Academy, Batch 1997, ay mayroon siyang kilala na Iglesia ni Cristo, si Leonardo. O, tandaan nyo na, si Edelberto Leonardo. Ngayon, ibinigay niya kay Duterte yung pangalan, Edelberto Leonardo. Pinatawag ngayon si Leonardo. Nag-stay si Leonardo sa isang hotel sa Davao 3 days. Kinakausap siya ni Duterte, kinakausap ni Bongo. Ito pa. Dito na-involve na si Bongo. Mga kabunyog, talagang si Bongo. Tahitahimik lang yan. Akala mo, ang paulit-ulit niyang sinasabi, health, health, health. Yun daw ang kanyang programa. Malasakit Center, hindi involved si Bongo sa mga pagpatay. Nabanggit ni Garma doon sa kanyang affidavit si Bongo. Matapos niya ring ibigay kay Duterte yung pangalan ni Colonel Edelberto Leonardo, ito yung binigay niyang pangalan, kinuntak na si Leonardo ng mga tao ni Duterte, lalo ni Bongo. Pinatira si Leonardo doon sa isang hotel sa Davao, 3 araw na nandun. Nag-usap sila ni Duterte at saka ni Bongo. Pinagplanuhan na nila. Siya pinapapunta rin doon, itong si Garma. Kaya lang sabi niya, hindi na daw siya nag-member doon sa task force na yon. Ang mga nag-membro doon, yung mga batch ng 1996 at 97 ng PNPA. Ayun, kaya makapangyarihan yung batch na yon. Kaya pala, tama yung ICC, na itong si Edelberto Leonardo ay isa sa mga pinangalanang involved talaga sa war on drugs. O dito, ano na ito? Talagang ang malinaw dito, based sa testimonya ni Garma doon sa kanyang sinumpang salaysay, talagang si Leonardo ay sangkot ng matindi sa war on drugs ni Duterte. At ito na nga ang namuno, itong si Leonardo. At ang patakaran, ang ginawa ni Duterte, ginaya ng model ng Davao. Ano yung model ng Davao? Kapag may napapatay, may reward, malaking reward. O yun. At yung mga gastos At lumitaw din sa investigation na yung reward galing sa pugo daw. O, yung pugo, alam naman natin, no, na ano ang nangyari ngayon sa pugo dahil sa patong-patong na krimen. Si Alice Guo, dating mayon sa Banban, ay tinanggal dahil sa involvement sa pugo at marami na ding nahuli. Tuloy natin. Intelligence, yung gastos, yung galaw ng mga taong magsasagawa ng liquidation, pagpatay, yung intelligence niyan, gagastusan galing kila Bongo. At yung operations, kung may ginastos man ng opisina ng PNP, ng CIDG, ng PDEA, kung may ginastos sila, reimburse uli. I-refund yung mga nagastos. Wow, matindi. Daming pera talagang ginamit dito. Mga kabunyog. At ang in charge sa lahat ng ito, si Bongo. Siya ang nagbibigay ng reward. O yan, grabe. Siya ang nagbibigay ng reward. Sa kanya rin sinasubmit yung mga request for reward.
Ayon yan kay Garma. Yan yung sinabi ni Garma. At weekly, nagre-report sila Leonardo, sila Bongo kay Duterte. Yan. Malinaw na ngayon. Malinaw na ngayon, mga kabunyog, mga kababayan. Grabe. Ano na ito, mga kabunyog? Umiiyak si Garma habang kinikwento niya. Habang sinasalaysay niya ang lahat ng alam niya, umiiyak siya. Matapos ang kanyang sinumpaang salaysay, matapos niyang basahin ito, tinanong siya bakit siya umiiyak. Actually, ang suggestion ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, ulitin na basahin ni Garma yung kanyang statement. Lakas-lakasan ang boses at saka wag nang iiyak. Ibig sabihin niya na, kumbaga, binabasa niya yung kanyang statement, ibig sabihin, hindi siya natatakot. Kasi kapag umiiyak siya, parang umiiyak siya, ibig sabihin, parang may takot siya, Duterte. Yun ang dati. Pero ngayon, ano na siya? Na-realize niya, sabi ni Garma, gusto niya ng mag-cooperate, sabihin kung anong nalalaman. O kaya yun, Quadcom, basahin niya uli. Ipakita niya na huwag siyang iiyak, kundi yung siya, talagang lahat ng sinasabi niya ay napag-isipan niya. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, ang una ditong nailinaw na si Duterte, pag hindi pa man siya nakakaupo noong June 30, 2016, kai-elect pa lang sa kanya, nagpaplano na si Duterte kaagad. May 2016 pa lang, nung manalo pa lang siya, naghanda na siya sinong mga tao ang mag-i-implement ng war on drugs niya. At ang unang kinuntot niya si Garma. Pinatawag niya sa bahay niya. Hiningan niya si Garma ng tao na mamumuno. Ang hiningi niya dapat miyembro ng Iglesia ni Cristo. Nung una wala siyang naibigay, pero kinalaunan binigay niya ang pangalan ni Leonardo. Kaya itong si Leonardo pinatawag na ni Duterte. Pinatira doon sa isang hotel. Nag-usap sila ni Bongo at saka si Duterte. Doon na dinitalye yung plano nationwide. Kaya yung mga taong involved na ginamit nila Leonardo, nila Duterte, ay mga miyembro ng class 1996 at 97 ng PNPA. Ito yung Special Task Force. Iba pa yung operation ni Bato ng Tukhang. Kasi kay Bato, hawak niya yung PNP. Mga kabunyog, mga kababayan. Yung mga tungkol kay Bato, tungkol sa PNP yun, o Plan Tukhang. Pero ito hindi, Special Task Force, mga kabunyog, mga kababayan. Si Duterte lang ang nakakaalam nito at saka si Bongo. At itong sila Garma. Ang namuno ng task force na ito ay si Leonardo. Kaya ito, ang malinaw dito, talagang ginastusan nila Duterte. Reward system. Ganyan daw yung Davao model sabi ni Garma. Sa Davao City kasi, yung Davao model, pag may napatay, may reward. Yung opisina, kung gumastos man ng opisina, sa mga pangtitik-tik, pagmamanman, pagmumonitor, lahat ng gastos, reimburse. Matindi, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya tama yung sinabi ni Juby Espinido. Yung pera ng Pogo, ginamit para sa sa kayong intelligence fund ni Duterte. Bakit kaya si Espinido biglang bumaliktad Isa naman siya, pero parang ginamit din si Espinido ngayon against sa dating administrasyon. Dahil dito lang sa Osamis, meron pang mga kaso si Espinido, may pananagutan pa siya. Biglang bumaliktad siya. Yes, sinabing sa Pugo daw ang pera galing yung reward system nila. No? So, kaya nga, ikapagtataka mga kapatid na naging marahas talaga ang operasyon ng pulis noon. At ulitin ko, meron pang pulis na marami siyang napatay na lumapit sa Office of Exorcism ni Father Darwin. Pero kahit pa inilapit siya o lumapit siya sa Office of Exorcism at nagsagawa ng pangungumpisal at solemn exorcism, di pa tapos yun. Hanggang di niya ma-restore ang damage sa ginagawa niya. So, may reward system na pinatupad.
At maraming napatay talaga, no? Dahil may malaki ding pabuya. So, may kilala tayo na taga-ibang lugar na nagpa-rehab. May rehabilitation kasi na sinimula ng mga Columban priest at sa kasalukuyan, Columban sisters, sa kasalukuyan, nagpatuloy hanggang ngayon. No? Doon pumasok at ayaw na daw niya na lalabas muna dahil nanganganib siya. No? Target talaga siya. Bakit? May reward system o malaking pabuya. Yun ang isinawalat din, hindi lang kay Colonel Espinido, kundi dating Police Colonel at dating PCSO Manager Royena Garma na sangkot din sa pasabog kaugnay sa pagpatay sa isang colonel. No? Ngayon, umiyak talaga si Garma nang binasa niya yung sinumpaang salaysay niya. So at itinuturo niya si Leonardo na siyang nagplano. At maliban na binunyag niya yung reward system at yung pundo daw, dadaan daw umano yon sa bank accounts. At isang nagngangalang Peter Parunggo, batay sa kanyang sinumpaang salaysay, isang nagngangalang Peter Payunggo ang nasa likod sa mga bank accounts na yan. At si Leonardo rin umano ang magre-report sa lahat ng mga namatay sa police operation. At yun ay maisali sa lingguhang report para masiguro daw yung pag-refund sa lahat ng mga gastos sa operasyon ng PNP, mga kapatid. At tahasan ding sinasabi ni Garma na si Leonardo ang tinutukoy sa mga taong isasama sa listahan. Ha? Yung mga taong isasama sa listahan, naalala niyo yung mga binabasa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? At siya din ang nagdesisyon, nagpasya kung sino ang tanggalin, sino ang aalisin sa drug list. Yan. So, nang tanungin si Garma kung bakit isiniwalat niya ang kanyang nalalaman, sabi ni Garma na matagal na umano niyang pinag-isipan yan. At gusto na rin niyang mabunyag umano ang lahat ng mga nalalaman niya kaugnay sa gyera kontra droga. At sinabi din ni Garma sa pagdinig sa House Quad Committee na ang lahat ng mga pulis na dumalo sa pagdinig, sabi niya, may kasalanan daw. At umiyak siya habang idinetalye niya ang nalalaman niya sa naturang operasyon. Pero napansin nyo ba? Nakapagtataka lang sa mga sinabi ni dating retired Colonel Garma, mga kapatid. Pawang si Leonardo ang kaniyang itinuturong nagsagawa sa lahat at nagplano sa lahat. Sa takbo ng kaniyang pananalita, mga kapatid, si Leonardo ang dapat sisihin. Ang tanong dyan, si Garma, malinis kaya siya? Okay, tuloy natin. Ginamit dito sa war on drugs. Ang sabi ng isang kongresista, ni Gonzales, ulitin daw ni Garma yung pagkwento, pagbasa, kasi parang lumalabas, dahil umiiyak siya, parang napilitan. Dapat hindi. So, pero sinabi naman ni Garma, hindi siya punersa, wala daw pumilit sa kanya. Ngayon, sabi kasi ni Garma, natatakot siya. So tinanong siya, kanino ka natatakot? Ang totoo, dalawang bagay ito.
pwedeng natatakot ito sa kampo ni Duterte. Bago niya ginawa yung kanyang affidavit, natakot ito kay Duterte. Kasi alam niya kung anong posibleng gawin sa kanya. Marami siyang nalalaman. Kaya lang, ano sa tingin nyo? Ako sa tingin ko, dumating ito sa punto na talagang nagsalita na si Garma kasi marami na talagang pwedeng ikaso sa kanya. Halimbawa, yung pagpatay kay Barayuga, ay malinaw talaga yun. Murder yun. Murder talaga yun. Makukulong siya doon. Siguro, sa tito, iniisip pag sinabi niya na lahat, nag-cooperate na siya, baka hindi na siya kasuhan. O yun. Pero talaga, mga kapatid, kung meron mang mga ginawang kasalanan, hindi sapat lang na aaminin sa publiko. Pagdusahan talaga yan. Reparation to the damage. No? Kailangan talagang ma-repair. Kailangan talagang magsisi. Napansin niyo ba? Bakit ba yung mga masasama matagal mamatay? Napansin niyo? Dalawa ang dahilan diyan. Ang mga masasama matagal talagang mamatay, una, dahil may mga demonyo na nagprotekta sa kanilang buhay. Dahil ang layunin ng demonyo, kung ito, sabi kasi ng santo, yung mga taong makasalanan, kalihit na sa unang Juan 3:8, ang makasalanan ay sa demonyo na. No? So, kahit na yung humihiwalay ka sa tunay na iglesia, nagiging antikristo ka na, unang Juan Kapitulo 3, 18-19. So, ngayon, mga kapatid, ang mga makasalanan, pinoprotektahan talaga, una, ng demonyo. Bakit? Kung mahaba ang kanyang buhay, mas madami siyang at marami siyang madala pa sa impyerno. Ha? Pangalawa, pinapayagan din ng Diyos. Dahil pinapayagan ito ng Diyos na hahaba pa ang kanyang buhay dahil binigyan siya ng pagkakataon para baguhin at magsisi sa mga kasalanan. Dahil di basta-basta pag ang isang tao ay mapunta sa impyerno. Right after death, kahit gaano pa kabuti yung ginawa mo na may tulong sa mga may sakit, pero may mga mortal na kasalanan na tinatago at di pagsisihan, enough na yan para makapunta sa nagligalab na apoy ng impyerno. Marcos 9:48. Kaya malapit na ang midterm election. Isip-isipan na mga kapatid, no? Ang dapat nating ibuto na mamuno sa ating bayan. No? Huwag niyong kalimutan ang sabi ni Plato, in choosing a leader, character is the most So, may mga nabasa kasi ako dito. Character talaga is the most important quality. Skills and knowledge come second in importance. Sa Biblia, totoo talaga ang sinabi, ang mundo ay sa demonyo. At ang demonyo ay Diyos sa buong mundo. Bakit ba tinatawag siya na Diyos sa buong mundo? Hindi naman siya gumagawa ng mundo. Dahil maraming tao ang sumusunod sa mga gawain ng demonyo. Kaya mga kapatid, remember, we are just passing through. Pwede man na makapagtago tayo sa mga kasalanan na nagawa sa mundong ito, pero di tayo makapagtago sa hukom ng Diyos pagkatapos sa ating buhay na ito. Hebreo 9:23. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at narinig niyo din ang komento ni Atty. Enzo kaugnay dito. Tutukan natin pa ang iba mga kaganapan, mga kapatid. At tandaan ninyo, Petsa 23,
si Pastor Apollo Kibuloy, haharap na sa Senado. Abangan ano kaya ang pwedeng maganap at mangyari. Maraming salamat. Hanggang sa muli.